Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasain nyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, patuloy ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagtulong sa mga mahihirap at vulnerableng sektor. Sa pamamagitan nito ng mga Social Protection Program at pagbibigay ng mga trabaho. Kabahagi nito ang paghahatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng programang trabaho sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Social Welfare and Development o DSWD, layunin ng trabaho sa Bagong Pilipinas program na ma-empower ang mga gagraduate na benepisyaryo ng DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Inaalokan ng mga ito ng trabaho, tulong panghanap buhay at access sa essential support services. Nakatakdang tulungan ng pamahalaan ang 4.4 na milyong household beneficiaries ngayong taon. 15 kalahok na employers ang nag-alok ng mahigit 1,700 job vacancies sa halos 3,000 naghahanap ng trabaho o na benepisyaryo rin ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Pakinggan natin ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang hapon po sa inyong lahat at ako'y natutuwa na kayong lahat ay nandito upang mabigyan namin ng kaunting suporta dito sa pamamagitan ng aming ginagawa. Dahil meron sa DSWD, nagbibigay ng AICS, nagbibigay ng assistance po. Kaya po ang ginagawa po namin ay unang-una ang pagka-report sa akin ni Secretary Rex Gatchalian ay sabi sa akin ay mag-graduate ngayong araw na ito sa 4Ps
ang magagraduate ay 3,000, mga mahigit kumulang 3,000 ang magagraduate. Ang ibig sabihin po na napag-graduate, ibig sabihin, yung dating tinuturing at kinakalkula namin, tinuturing nating mahirap at nangangailangan pa ng tulong sa DSWD, ay sila po ay gumanda na ang kanilang sitwasyon na hindi na sila nangangailangan ng tulong sa DSWD. Ngunit, kailangan pa rin na magkaroon ng trabaho. Kailangan pa rin na kahit na para mas magandahin pa ang kanilang kabuhayan, ay kailangan po makahanap ng magandang trabaho. Kaya po meron din tayong job fair na tinatawag trabaho sa bagong Pilipinas. Ito po ay pinagmamatching po natin, pinagmamatch po natin lahat ng mga aplikante doon sa mga trabaho na bagay sa kanila, na bagay sa kanilang kakayahan. At yan po ay in-inspection lang po namin. Andyan din po ang iba't ibang ahensya para yung mga clearance na kailangan para makapag-apply ng mabuti o para makapagkuha ng trabaho, ay nandyan po lahat upang yung tinatawag na lagi po nating naririnig, ay pinapatupad po natin yung ganong klaseng konsepto ay one-stop shop. Pagpunta nyo po rito, yung mga bibigyan ng tulong ng AIX, ng DSWD, ay makakakuha ng kanilang suporta na galing sa pamahalaan. At kasama na rin doon ang nandyan yung job fair para makahanap ng magandang trabaho. Yung iba nga, pagpasok ko, may isang grupo ang nakasuot na ng t-shirt na HOTS. Ibig sabihin, hired on the spot. Ibig sabihin, meron na rito, nakakuha na ng trabaho. Congratulations sa inyo. Yung mga iba po na nag-a-apply pa lang, good luck sa inyo. Sa palagay ko naman, kahit papano, sa galing ng ating mga manggagawa ay makakahanap ng trabaho na maganda. At tuloy-tuloy po ang aming binibigay na pagtulong sa lahat ng taong bayan upang alam naman po natin na kung minsan nakikita po natin, maliwanag naman, na yung iba sa ating mga kababayan ay hanggang ngayon ay nangangailangan pa rin ng tulong. Kaya po kami nandito upang ipagpatuloy ang ibinibigay ng DSWD at tuloy-tuloy ang aming tulong na gumawa ng paraan upang yung mga naghahanap ng trabaho ay makausap po nila ang mga ang mga employer para naman ay mabigyan ng trabaho ang mga ibang naghahanap ng mas magandang trabaho doon sa kanilang ginagawa ngayon. At bukod pa ron, meron po tayong kadiwa sa labas kung saan nakakapagbigay po tayo ng mga iba't ibang produkto. Meron dyan pagkain, meron dyan yung ibang produkto galing po sa pamahalaan. Yung mga bigas, yung mga gulay, dito po galing. Kaya po, nagagawa po namin na mapagbili ng 29 pesos lang po ang bigas na binibigay nga sa kadiwa ngayon. At lahat ng mga bilihin ay makikita po ninyo ay mas mura kaysa sa presyuhan pagka tayo'y lumabas dito. Kaya isa pa yon, isa pang bagay yun upang yung mga ibang naghihirap para buuhin ang ipapakain nila para sa kanilang mga pamilya ay kailangan ay mabigyan ng tulong ay hindi na sila masyadong mahirapan dahil nakapagbili na po ng mga iba't ibang produkto na nakamura sila at kahit papano nabigyan natin ng tulong ng pamahalaan. Patuloy po ito. Hindi lang po ito dito sa Dumaguete. Ginagawa po namin ito sa buong Pilipinas. Habang ginagawa po natin ito, hindi po kung saan lang ako pupunta. Patuloy po yung mga ginagawang job fair at saka yung DSWD assistance at saka yung kadiwa ay habang ginagawa po natin ito dito sa Dumaguete ay may ginagawa din po sa mga iba't ibang lugar. Kaya ginagawa po lahat ng inyong pamahalaan
upang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan ng tulong. Ang mga nahihirapan makahanap ng trabaho ay tinutulungan din po natin upang makahanap ng magandang trabaho. Hindi lang po yung mga pangkaraniwan lang na trabaho. Sana naman ay mabigyan ng trabaho na may future. Ika nga na sinasabi na kahit yan ang trabaho mo, baka ma-promote ka pa, baka gumanda pa ang sahod pagkatagal ng panahon at pagka maganda ang performance niyo sa trabaho. At sabay doon ang mga produkto nga sa kadiwa. Sana po itong aming ginagawa ay makatulong sa pagpaganda ng inyong kabuhayan, pagpaganda ng buhay ng inyong mga pamilya, at sa ganung paraan, pagpaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Alam niyo po, asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. At lahat po ay kaya't wag po kayong nahihiya. Kapag kayo'y may pangangailangan, sabihan niyo po itong magigiting natin mga LGU executives. Sabihan niyo po ang ating mga iba't ibang department at iba't ibang agency kung ano yung pangangailangan ninyo. Nakikinig po kami sa inyo at sa ganung paraan ay gagawa namin paraan upang pagandahin ang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Lagi po kaming nandito. Hindi na po ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito. Alam ko po yan dahil ako rin di na po ako natutulog. Pag tinatawagan ako ng alas 10 ng umaga, sumasagot. Kaya mabuti na lang yan. Kaya saka na tayo matutulog at marami pa tayong gagawin. Kaya maraming salamat sa inyo. Ako po ay nandito po. Andito ang inyong pamahalaan upang lagi kayong pakinggan, upang lagi kayong tulungan, upang gawin ng lahat, upang pagandahin ang inyong kabuhayan, upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad, at sa ganung paraan ang buong Pilipinas. Maraming salamat. Dagang salamat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Palalakasin ba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang relasyon ng Pilipinas at Czech Republic? Inihayag ng Pangulong Marcos sa Czech Republic ang layunin nitong mapalawak ang diplomatic ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at depensa. Bukod dito, binigyang diin ng Pangulo na marami pang larangan ng kooperasyon na maaaring pagtutulungan ng Prague at Maynila. Diplomatic and government. So I think that there's much that we can do together, and there are many areas that we still need to explore. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling nanindigan sa soberanya ng Pilipinas at sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna pa rin ng tumitinding usapin sa pinag-aagawang teritoryo. Magbabalita si Alvin Baldazar. Muling pininindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan ng bansa sa gitna ng patuloy na usapin sa West Philippine Sea. Ang muling pagpapakita ng determinasyon na ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas ay ginawa ng Pangulo sa harap ng patuloy na ginagawang panunuyo para sa mga tumatakbong senador ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, ipaglalaban nila ang soberanya at karapatan ng Pilipinas ng may diplomasya at may dignidad. Kaugnay nito ay muling binigyan din ng punong ekutibo na hindi isusuko ng bansa ni 1 pulgada ang teritoryong inaangkin ng iba. Idinagdag rin ng Presidente na kailanman ay hindi kailangang sumunod o magpa-apekto sa kagustuhan ng iba ang Pilipinas, habang binigyan din ng Chief Executive na tayo ang dapat makinabang
sa yaman ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi natin isusuko ni isang pulgado ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod o magpaapekto sa kagustuhan ng sino mang iba. Tayo ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating minamahal na bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ilang mambabatas na nawagan sa Armed Forces of the Philippines o AFP na suriin ang posibleng banta sa pambansang seguridad ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Nanawagan ang ilang mambabatas sa Armed Forces of the Philippines na suriin ang posibleng banta sa pambansang seguridad ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI chatbox, partikular na ang Chinese-developed DeepSeek application. Ginawa ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte ang pahayag sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Diin ni Villafuerte na kailangan timbangin ng liderato ng AFP ang mga panganib sa seguridad dulot ng paggamit ng AI-driven chatbox na gawa sa China. Sa huling sesyon ng Commission on Appointments bago ang midterm election break ng Kongreso, kapwa nagpahayag ng pagkabahala sina Villafuerte at Batangas Representative Mario Vittorio Marino hinggil sa paggamit ng AFP ng libreng generative AI chatbox kabilang na ang DeepSeek. Ayon sa kanila, may kakayahan ng mga app na ito na makakuha ng mga impormasyon o datos na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa seguridad ng bansa. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga overseas Filipino workers o OFW hinikayat na makilahok sa unang internet voting. Si Kathleen Forbes sa balita. Nagpaalala si Congresswoman Marisa Magsino sa mga overseas voters, lalo na sa mga OFW at Filipino seafarers na makilahok sa kauna-unahang overseas internet voting sa darating na halalan. Git niya dapat nilang gamitin ang karapatang bumoto upang makatulong sa paghubog ng Pilipinas. Batay sa update ng COMELEC, handa na mekanismo para sa makasaysayang internet voting sa 77 foreign post kung saan maaari nang bumoto ang overseas Filipino voters gamit ang tablets, laptops o mobile phones. Ang pre-voting enrollment period para sa rehistrado overseas voters ay mula Marso 10 hanggang Mayo 7, habang ang voting period naman para sa overseas voting ay mula April 23 hanggang May 12 ng 2022. Umabot lamang sa 35.5% ang registered overseas voters na nakaboto ayon sa datos ng COMELEC. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pamamahagi ng cash grant para sa first 1,000 days sa ilalim ng 4P sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Ilulunsad na ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang first 1,000 days cash grants para sa mga benepisyaryo ng 4Ps na buntis at may mga anak ng hanggang 2 taong gulang. Pangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang isasagawang unang payout sa mga benepisyaryo mula sa Quezon City, San Jose del Monte, Bulacan at San Mateo, pati na Rodriguez, Rizal sa DSWD Central Office. Ayon sa DSWD, bukod sa cash grant, tatanggap din ng mga benepisyaryo ng kailang essential maternity health kits at libreng serbisyong medikal gaya ng prenatal at postnatal check-ups pati na bakuna mula naman sa mobile clinic ng Department of Health. Magkakaroon din ng commitment signing para sa implementasyon ng F1KD sa ilalim ng 4Ps. Sa unang bahagi ng implementasyon nito, mahigit 68,000 na mga buntis at may anak na edad 0 to 2 years old mula sa mga benepisyaryo ng 4P sa buong bansa ang makakatanggap ng 350 pesos na karagdagang cash grant kada buwan.
Ang pagpapatupad nito ay alinsunod sa RA 11148 o ang kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act na layong labanan ang malnutrisyon at stunting sa mga batang 4Ps. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Education o DepEd hinarang ang mahigit 52 milyong pisong pondo para sa mga questionableng claim ng 12 pribadong paaralan. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Ibinunyag ng Department of Education o DepEd na hinarang nila ang pagpapalabas na mahigit sa 52 milyong pisong pondo buhat sa mga questionableng claim ng nasa 12 pribadong paaralan. Ito'y para sana sa voucher program ng kagawaran sa mga estudyante sa senior high school. Sa isang payag, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na nagsumite ng kanilang billing statement ang 12 questionable mga paaralan para sa school year 2023-2024 na nasa ilalim ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Ngunit dahil sa questionable ang mga isinumiting dokumento, hindi naglabas ang pondo para rito ang kagawaran upang pigilan ang posibleng pandaraya. Nabatid na 3 sa questionable paaralan ay mula sa mga lalawigan ng Bulacan, 2 sa Pangasinan, tig-1 sa Tarlac, Pampanga, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur, Maguindanao, gayon din sa Quezon City. Dahil dito nangako si Angara na gagawa sila ng legal na hakbang laban sa mga huwad na voucher beneficiary habang patuloy namang makatatanggap ang mga lehitimong benepisyaryo. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naglabas ng isang resolusyon para sa drowning and heat-related hazard prevention ng probinsya. Si Arlene Fagian sa report. Pinirmaan dagiti kamang iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayon daulwan ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacquasan Jr. timay sa resolution amang lapod kadagiti insidente ti panakalmes ken peggad mainahay iti pudot kakaro kadagiti pagadalan ken opisina iti Mountain Province. Naaramid iti PDRMC Resolution number 2025-064 akasungbat kadagiti dakkel a peggad dagiti insidente ti panakalmes ken peggad mainahay iti napudot a panawon kakaro kadagiti estudyante empleyado ken sa pasap a publiko particular iti panawon iti tikag ken panawon iti nakaro a pudot kalikaguman pa iti resolution iti panakay patungpal dagiti programa amang lapod iti drowning incident ken safety guidelines iti pagadalan tapno maimula iti responsibilidad dagiti manursuro estudyante ken naganak kalikaguman pa iti resolution na patibkeren iti preventive measure babaen iti pulisiya panagsanay ken kampanya mangiwaras iti impormasyon nga mangitandudo iti kinatal good. May basar ka dagiti report iti PDRRM office ada iti 7 a kaso ti drowning incident iti probinsya kanu sa dinudwa iti tawo na lalaki iti kaubingan a biktima. Manipud iti Bontok Arlene Fagan para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Upang masolusyonan ang boundary dispute sa pagitan ng Tanudan, Kalinga at Paracelis Mountain Province, napagkasunduan ng dalawang panig na magsagawa ng actual survey sa susunod na buwan. May ulad si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Itipanggap ang masolusyonan ti agdama a boundary dispute tinagbagatan ti munisipyo ti Tanudan, Kalinga ken Paracelis Mountain Province imanamong ti Sangguniang Bayan iti 2 munisipyo karaman Sangguniang Palalawigan ti 2 a probinsya ang maisayangkat iti physical actual survey inton umay a bulan. Kalpasan dayto iti joint meeting dagiti lokal nga opisyales ken representatives iti DNR Cordillera iti February 18, 2025 sa JSP Hall Kalinga. Bayat iti meeting na ipalawag no kasano a nairugi iti negosasyon iti 2 a munisipyo
maipanggap iti boundary dispute. May nagdaytoy impayakaammo iti DNR Cordillera ana isayangkat iti actual survey idinapan atawon iti presensya dagiti official representatives ti tanudan ken Paracelis tapno ma-identify da nga usto no sa dino iti boundary ngem saan ana kumpleto. Kalpasan iti deliberasyon ng pagnunumwan da nga agaramit iti joint resolution nga agserbi nga agreement ti dua partido tapno makipasot da iti physical actual survey inton March 2025 sakbay a maituloy iti sumaruno a panagtaripnong da. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Target marehistro sa Birth Registration Assistant Project o BRAP program sa Ilocos Region na higitan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Asulukan ni na sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Service Office subilang na say naisumitida para at programan Birth Registration Assistance Project o BRAP. Paliwawa ng Ms. Camille Carla Beltran, Administrative Officer na sa PSA Region 1, inumpisaan niya inlunsar sa sign programa ng taon niya 2022 no inarwalad 45,002 so target dan na irehistro. Mangbalit ang gadsay bulan na Pebrero inmabot laad 45,682 so naisumitidan nga ran dyan Central Office da para at sa verification process. Piyan na siguro ya ang gapuni ed records da o dyan tatawagan na database so sarayan tutuo. Dyan abitlan bilang walalay 34,590 ya beripikadan ang gapuni records at PSA dyan Ilocos Region ya po proseso na say opisina da. Pinakadakal ninsan siya dyan Luyaga Pangasinan ya inmabot at 24,722. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Libreng cervical at breast cancer screening handog ng Department of Health o DOH sa 150 public school teachers sa Carmona, Cavite sa nakaraang araw ng mga puso. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Naghandog ng libreng cervical at breast cancer screening ang kagawaran ng kalusugan sa 150 babaeng public school teachers ng Angelo Loyola School sa Carmona, Cavite kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Kabilang sa mga isinagawang pagsusuri ang visual inspection with acetic acid, pap smear at HPV DNA testing, mga serbisyong karaniwang nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 10,000 piso. Bukod dito, nagbigay din ng DOH ng libreng breast ultrasound, HPV vaccination, HIV screening, mental health services at family planning assistance. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, layunin ng programa na mas paigtingin ang pangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Binigyang diin din ng kalihim ang kahalagahan ng early detection na mas nagpapababa sa panganib na dulot ng cancer. Sa kabuuan, nasa 320,000 na kababaihan na edad 30 hanggang 65 years old ang target ng DOH na mabigyan ng libreng cancer screening sa Calabarzon at inaasahang palalawakin pa ng kagawaran ng programa sa buong bansa ngayong 2025. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Sakit na dengue sa Palawan pumalo na sa mahigit 800 na pinakamataas sa Mimaropa Region. Siguri Sarsagad ng RP Palawan sa balita. Agabot doon sa 880 ang bilang iyang mga aklistang kaso ang dengue sa mga munisipyo ang Palawan dading Pebrero 2025. Sigon sa datos sa Morbidity Week Report, ang Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement o CREATE Mimaropa ang isarang adlaw. Sa rehiyong Mimaropa, pinakamatas digi ang probinsyang Palawan nga may pinakamalakang kalistang kaso nga.
Indasunan ang Occidental Mindoro nga may 706, Oriental Mindoro nga may 150 nga kaso ng dengue. Sa buwan duman nga pagsilid ang 2025 ay may akaabot doon na 1,881 ang nakalistang nga kaso ang dengue sa Bugos nga rehiyon. Tading 2025 nga in pangunahan ang Puerto Princesa, agadason digyang Rojas, ang Coron, na may pinakamarakang kaso ang dengue sa probinsya ng Palawan. Makonsang DOH matinglong limpyuan ang lugar nga pangitlugan niyang lamok na nagbubuhat ang sakit na dengue dading agauran. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gudi Sarsagat. Santa Margarita, pinakauna sa Samar na benepisyaryo ng Zero Hunger Program. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Ginbuhat sa bungto sa Santa Margarita ang Zero Hunger Program Convergence Budgeting PCB Project Orientation. Ang nasabing nga bungto, mao ang pinakauna nga benepisyaryo sa programa sa bugos nga probinsya San Samar. Ang Zero Hunger Program inusang inisyatibo sa Department of Social Welfare and Development DSWD ilarom sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty nga nagtutuman sa Sustainable Development Goal SDG number 2, Zero Hunger. Ang proyekto igpapadangat pinaagi sa Sustainable Livelihood Program nga nagtutuyo paghatag sin panginabuhi sa iba-ibang mga organisasyon sa bungto. Sumala sa orientasyon, may ada 198 nga target individuals nga makakabenepisyo sa 5 katuig nga proyekto. Ang DSWD in maghihimo sin screening gamit ang validation tool base matudlok ang kwalipikado nga benepisyaryo. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Lianga Bay sa Surigao del Sur muling nagpositibo sa paralytic red tide toxin. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagpositibo na usab sa paralytic red tide toxin ang kadagatan sakop sa Lianga Bay sa Surigao del Sur. Sa pagpakighinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Betty Canonigo, Provincial Fisheries and Aquatic Resources Officer, gikumpirmar niya nga positibo subay sa gipakanaog nga Local Shellfish Advisory sa BFAR Caraga nga pinirmahan ni Regional Director Omnia Olama, kundi nakita gikan sa nakuha nga shellfish meat sample ang red tide toxin. Tungod niini hugot nga gidili na usab ang pagkuha, pagpamaligya ug pagkaon sa mga shellfish o alamang diha sa maong lugar. Samtang ang mga isda gikinahanglan nga limpyuhan og maayo, kuhaan og mga hasang og tinai una kini lutuon. Ang Lianga Bay ang kanunay makitaan sa maong red tide toxin pipila na katuig. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Mga benepisyaryo ng Layag Badja ng Ministry of Social Services and Development o MSSD, labis ang kagalakan sa natanggap na tulong mula sa tanggapan. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Piaon yung pagtawag sin Layag Badyaw Program sa Ministry of Social Services and Development at MSSD Hulo, doon haupis nila Barangay World City Hulo Sulu, Pichikawahan simbulan yan February at taon yan duwangay wukawan taglima. Upat barangay inasakop sin program amon nagatawag sin Hamisyan, biyan na sin Barangay Busbus, Takot-Takot, Chinese Pier, Iwan Tulay. Hamo ka mga beneficiary sin Layag Badyaw in Hihay din Nursing, Pali Tuista din nga Barangay Takot-Takot. Lamod siya hakapatan tagupat beneficiary din nga barangay nila. Nagsarang Sukuli Nursing ha MSSD Hulo, iwan na po ng barangay nila Takot-Takot, Norja din sa Radjani. Lando turin kuyag si mga badyaw ha program ini sin MSSD, pasal malago ini katawang kanila. Hapasal sin Layag Badyaw lang niya, si mambuin pag-usaha si mga badyaw biya kanila ha mga nasabot barangay, kakisin pagdihil ka na pamaham tungod ha pag-usaha.
Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Iyan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel, maging kay Hero Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.